Life After Prison. By Silence You. Kabanata 301. Ganun ba? Sino ba ang babaeng ito? Hindi masyadong naniwala si Edward sa sinabi ni Jada, kaya napangiti siya ng mahina at tumingin. Nang makita niya kung sino ang nasa larawan, napabuntong hininga siya at sinabing, "My God! Di ba si Sheila Ballard yun? Bakit kasama ni Sheila si Severin?" Kumaibot ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Easton. Siya. Boytoy siya. Hindi ko akalain na makakasama niya talaga si Sheila. Nakita ni Lucy ang pagtataka ng dalawang lalaki at hindi niya maiwasang magtaka ng malakas. Sino si Sheila? Mayaman ba siya? Mas mayaman kay Edward. Agad namang sumagot si Easton. Siya ay hindi lamang mayaman. Ang kanyang pamilya ay mas mayaman kaysa sa mga Zelangko at Longhorn. Siya ang nag-iisang anak na babae ng pinuno ng Brookbourne Mansion, at ang mga magpapakasal sa kanya ay halos tiyak na tatama sa tuktok. Tumango rin si Edward. Ang pinakamalaking puwersa sa Brookbourne ay Brookbourne Mansion. Maaari mong isipin na sila ay nakaupo sa kanilang ivory tower sa kumpletong detachment mula sa mundo, ngunit ang ilan sa mga upper class na pamilya ay kinakailangang magbayad sa kanila ng isang tiyak na halaga ng pera bawat taon. Bukod dito, kung tungkol sa Brookbourne Mansion, mayroong maraming malalakas na individual doon na maaaring ituring bilang mga tunay na soberanya. Bakit ang maldita na Severin na iyon ay namamasyal kasama ang isang tulad niyan? Galit na nagngangalit si Lucy matapos malaman kung ano ang sitwasyon. Ang dahilan kung bakit niya pinili si Easton at iniwan si Severin ay dahil gusto niyang mamuhay ng mayamang buhay, at naniniwala siyang napakahirap ni Severin para ibigay iyon sa kanya. Ang tanging paraan para maramdaman niya ang pagpapatunay sa kanyang desisyon ay kung mahirap si Severin at mas masahol pa ang buhay niya kaysa sa kanya. Kaya naman, natural lang na hindi niya kayang makitang mas maganda ang buhay ni Severin kaysa sa kanya, lalo na noong mas mayaman at mas magaling si Severin kaysa kay Easton. Sabi ni Easton, sa tingin ko ay likas na sa kanya ang mamuhay sa ibang tao. Siguradong nabaliw si Sheila na piliin si Severin kapag maraming mayayamang binata mula sa mga pamilyang may mataas na uri na maaari niyang piliin. Napaisip si Lucy sa kanilang sinabi ngunit nahihirapan pa rin itong paniwalaan. Masyado lang ba tayong nag-iisip? Hindi ba namamasyal lang sila? Ngumisi si Easton at sinabing, namamasyal lang. Napakawalang muwang mo. Si Sheila ay kilala na napaka-proud na tao, at marami sa mga mayayaman at gwapong upper class na binata ang tinanggihan niya nang yayain siyang kumain. Bakit sa tingin mo ang isang magarbong binibini na tulad niya ay mamamasyal kasama si Severin? Senyales na maganda ang impresyon niya kay Severin. Tama iyan. Tumango si Edward bilang pagsang-ayon. Medyo mayabang si Sheila na may mataas na standards. Hindi mo ba napansin na walang kasamang bodyguard silang dalawa? Namamasyal sila at nagkukwentuhan. Kung hanggang doon na lang ang pag-unlad ng relasyon nila, pwede kang pumusta na kaibigan na ang tingin ni Sheila kay Severin. May posibilidad pa nga na mauwi ito sa isang romantikong relasyon. Habang sinasabi niya iyon ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao at may sama ng loob habang sinasabi. Kailangang patayin si Severin sa lalong madaling panahon. Kung magtatagal ito at mapapangasawa niya si Sheila, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na puntiryahin siya, at siya ang magpapahirap sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-target sa atin. Tumango si Lucy. Okay, pagkatapos ay kumuha tayo ng 6-star assassins. Ano ang pinakamataas na ranggo sa mga assassin? Para sa organisasyong ito. Panimula ni Edward. Ang mga assassins ay nahahati sa 1 star hanggang 9 stars. Ang pinakamalakas ay 9 stars. Nabalitaan na ang 9 stars ay nalampasan na ang antas ng pagkamit ng isang Grandmaster, ngunit hindi na kailangang sabihin na sila ay nagkakahalaga ng marami din. Sa tingin ko ang pagkuha ng isang 6 stars ay sapat na. Napabuntong hininga si Easton. Napakalakas ni Black Rose, yung inupahan natin kanina, at mukhang hot din siya. Madali lang sana para sa kanya na akitin si Severin, pero sa huli, nakita rin ang pandaraya niya at nasayang lahat ng pera namin. Life After Prison, Kabanata 302. Kumunat ang noo ni Jada at sinabing,
Iniisip ko kung sino ang nag-hire sa trio noong araw ng paglulunsad ng Liberty City. Malaking halaga ang pag-hire ng 3 tao ng sabay-sabay, kaya maaaring si Rufus iyon. Maaari nga, ngunit hindi natin maiisip na umasa sa ibang tao. Malaki ang magiging problema natin kung makuha ni Severin ang puso ni Sheila anumang oras sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, nagkaroon tayo ng awayan sa kanya, at wala ni isa sa atin ang makakatakas sa kanyang galit kapag nakuha na niya ang kapangyarihan. Tinuro ni Edward. Sa sandaling iyon, natapos na ni Severin ang paglalakad nila ni Sheila at sa wakas ay bumalik na sila sa kanyang vilya. Nang makabalik na sila, tiningnan ni Severin ang oras at sinabi sa kanya. Magiging abala ako ngayong gabi, Miss Sheila, ngunit maaari kitang ihatid pa uwi. Tungkol sa sakit ng iyong ama, makatitiyak ka na susuriin ko siya sa lalong madaling panahon, ngunit batay sa aking paunang paghatol, malamang na nalasan siya. Nalasan? Hindi naman nakakatuwa. Paano siya nalasan? Lagi siyang nasa mabuting kalusugan, pero kamakailan lang ay medyo nanghihina siya, lalo na ang kanyang mga paa, ngunit wala nang iba pang sintomas. Kung ang isang tao ay nalasan, hindi ba dapat sila ay mamatay o kahit papaano ay may malubhang epekto? Napabuntong hininga si Sheila. Pagkatapos ay may naalala siya at sinabi. Siya nga pala, nagpa-physical examination ang tatay ko ilang araw na ang nakalipas, at walang nangyari sa kanya. Baka nagkamali ka, umiling si Severin. Hindi pa ako nakakagawa ng maingat na pagsusuri, ngunit mga 70 hanggang 80% sigurado ako dito. Pupunta ako at susuriin ang kanyang kondisyon kapag mayroon akong librerag oras sa mga darating na araw, ngunit huwag mag-alala, tiyak na malulunasan ko ito. Okay. Dahil abala ka ngayong gabi, ikalulugod ko kung maaari mo akong ibalik. Tumanggo si Sheila. Hiniling na niya sa mga bodyguard na paalisan ang sasakyan sa pag-asang ihahatid siya ni Severin pauwi. Habang si Severin ay nasa manibela, ninakawan siya ni Sheila ng ilang sulyap mula sa front passenger seat. Nang malapit na siyang makarating sa bahay, itinikom ni Sheila ang mapupulang labi at nahihiyang sinabi. Severin, bakit lalo kang gumagwapo sa pagtitig ko sayo? Mas lalo lang tumitibay ang atraksyon ko sayo. Ganito pala ang pakiramdam ng umibig, diba? Ganito ba ang ibig sabihin ng sinasabi nilang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin? Hindi inaasahan ni Severin na ganoon ang sasabihin ni Sheila, at agad itong ngumiti ng alanganin at nagpaliwanag. Sa tingin ko hindi. Ang pag-ibig ay kapag ang puso mo ay tumibok ng malakas sa tuwing nakikita mo ang isang tao. Ang pag-ibig ay kapag hindi ka makakain o makakatulog ng maayos kung hindi mo nakikita ang isa. Ganyan ang pakiramdam ng paibig. Kailangan mo ring kilalanin at unawain ang isa't isa ng mahabang panahon bago mo matiyak na mahal ninyo ang isa't isa. Pagkasabi noon ay agad na idinagdag ni Severin. Halimbawa, hindi ganoon ang mararamdaman ng mga matagal nang magkakilala. Hindi ako naniniwala sa kalokohan mo. Malamig na bamantong hininga si Sheila, itinakip ang mga kamay sa dibdib, at muling sinabi. Pagkatapos ay sabihin mo, maganda ba ako? Walang imek si Severin at tanging nasabi. Aba, ikaw. Dahil sa tingin mo ay maganda ako, maaari mo rin akong magustuhan. Gusto rin kita, at sa palagay ko dapat nating makilala ang isa't isa at tingnan kung saan tayo dadalhin ng mga bagay, hindi ka ba sumasang-ayon? Pagkarinig pa lang ni Sheila sa sinabi ni Severin sa kanya na maganda siya, agad siyang lumingon at nakangiting tumingin kay Severin. Life after prison. Kabanata 303. Hihihi. Isa ka lang immature na maliit na babae sa paningin ko. Natawa si Severin at ayaw sagutin ang tanong niya. Ipinarada nito ang sasakyan sa labas ng kanyang vilya at sinabi sa kanya. Nakarating na tayo, Miss Sheila. Bumaba ang tingin ni Sheila sa kanyang dibdib at bahagyang kumunot ang noo. Immature pa ba ito para sa iyo? Ano ang definition mo ng mature, kung ganoon? Walang imak na tumingin sa kanya si Severin. Si Sheila, bilang immature girl na siya, ay may kaibig-ibig na bubbly character. Gayunpaman, ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay tila mature, at lalo pang nabigyang diin ng masikip na seatbelt sa kanyang baywang.
Ang walang imak niyang ekspresyon ay labis na ikinatuwa ni Sheila. Kinalas niya ang kanyang seatbelt, ngunit sa halip na bumaba, sinabi niya sa kanya. Gwapo ka at may kakayahan, bakit ang duwag mo? Ako. Isang duwag. Kumunat ang noo ni Severin. Kailan pa ako naging duwag? Ngumiti ng nakakaloko si Sheila. Oo, ikaw. Marami akong kilala na mayayaman at may kakayahan na may higit sa isang asawa, at ang tanging dahilan kung bakit ka natatakot na magpakasal sa isang babaeng cute, maganda, at maganda ang pangangatawan ay dahil duwag ka. Hindi ito tanong ng lakas ng loob. Kontento na ako sa pagtrato ng mabuti kay Diane. Ngumiti ng pilit si Severin. Kailangan niyang aminin na si Sheila, sa kabila ng kanyang murang edad, ay matapang na magsalita ng kanyang isip pagdating sa mga taong gusto o kinasusuklaman niya. Ang sinumang ibang babae ay hindi kailanman magiging matapang na gumawa ng gayong direktang pangungusap. Alam kong sinusubukan mo lang na maging responsable, at gusto mong bumawi sa lahat ng paghihirap na dinanas niya matapos ipanganak ang iyong anak. Sa tingin ko ay mabuting babae din siya, kaya hindi kita aagawin sa kanya. Ngumuso si Sheila, tapos ngumiti ulit. Siya ang palaging magiging pangunahing asawa, at ako ang pangalawa. Ituturing ko pa nga siya bilang aking nakatatandang kapatid sa hinaharap. Iyon ang dapat gawin, tama ba? Hindi mo kailangang mag-alala na sinusubukan kong gumawa ng anumang uri ng pakana laban sa kanya. Hindi ako ganoong klase ng tao, para makasiguro ka. Hindi alam ni Severin ang sasabihin. Alam niyang kailangan ng lakas ng loob para sabihin ng isang babae ang mga ganoong bagay, lalo na pagdating sa mga upper class na babae tulad ni Sheila. Matapos pag-isipan ang sinabi nito, hinikayat siya nito. Ikaw ay isang anak ng Maharlika, Miss Sheila. Sigurado ka bang handa kang maging pangalawang asawa? Bakit mo pa iniisip iyon? Nag-iisang anak na babae ka, at sigurado akong mas gugustuhin ng iyong ama na makahanap ka ng isang mayaman, makapangyarihan, at gwapong lalaki. Tiyak na hindi kanya hahayaang maging pangalawang asawa ng iba. Bukod dito, malaki ang agwat ng ating edad, at hindi nararapat. Puff. Malamig na singgal ni Sheila. Ganon talaga ang iniisip ng tatay ko, pero hindi ako kapareho ng pananaw niya. Ako ang magdedesisyon kung sino ang gusto kong makasama, at wala akong pakialam sa social status ng taong gusto ko. Gusto ko pa rin sila kung mahirap sila, at hinding-hindi ako kukumbinsihin na magkagusto sa taong hindi ko gusto. Ganyan ako. Napahinto si Sheila at nagpatuloy. At saka, hindi ko isasakripisyo ang buhay pag-ibig ko para lang palakasin ang status ng mga ballard sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang taong katulad ng social hierarchy. Ngumiti ng pilit si Severin. Sino ang nakakaalam, naway makuha mo ang pinakamahusay sa parehong mundo at makilala ang isang taong gusto mo at may mataas din na katayuan sa lipunan. Imposible. Sabay iling ni Sheila. Napatingin siya kay Severin. Sinasabi ko iyan dahil nasa harapan ko ang taong gusto ko. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Severin ang isang mahirap na tao sa kanyang buhay. Kahit na ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap na hikayatin siya ay nawalan ng silbi. Ang pagharap sa 1,000 malakas na tropa ng mga sundalo ay halos hindi sapat upang pawisan si Severin, ngunit ang isang magandang babae na tulad ni Sheila ay nagawa na siyang walang magawa. Ahem, Miss Sheila. Oras na para bumaba ka. Sa tingin ko, sapat na ang pagiging isang kaibigan mo. Tumikim si Severin at seryosong sabi. Life after prison. Kabanata 304. Alam kong may pananagutan ka kay Diane, ngunit kailangan mo ring magkaroon ng responsibilidad sa akin. Agad namang tumalikod si Sheila at sinabi kay Severin. Bakit kailangan kong magkaroon ng pakiramdam ng responsibilidad sa iyo? Ngumiti ng pilit si Severin at tumalikod para tanungin siya. Itinagilid ni Sheila ang kanyang ulo, nagunat bigla, at binigyan si Severin ng halik sa labi. Ayan. Kaya dapat maging responsable ka sa akin. Binigyan kita ng first kiss ko, kaya hindi ba dapat managot ka sa akin? Sa isang iglap ay napalingon si Sheila. Pulang-pula ang kanyang mukha at tenga, habang walang tigil ang pagtibok ng kanyang puso. Matigas ang ulo ni Severin, at hindi rin siya pervert,
kaya ang tanging paraan para magkaroon siya ng kislap ng pag-asa ay kung siya ang magkukusa na halikan siya. Natigilan si Severin, dahil hindi niya inaasahan na magiging matapang si Sheila na bibigyan siya ng halik. Biglaan din ang lahat. Higit sa lahat, ito ang kanyang unang halik, isang sandali na mahalaga para sa sinumang babae. Talagang wala siyang masabi kung gaano siya katapangan. Bakit ang liit mo? Paano ko malalaman kung nagsisinungaling ka lang sa akin tungkol sa unang halik? Tumalikod sa kanya si Severin at same time na nagtanong, at ang mukha nito ay namumula din. Malinaw na hindi nilero ni Sheila ang mga patakaran. Isinusumpa ko na ito ang first kiss ko. Hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend, at hindi pa akong nakipag-holding hands sa lalaki, kaya kung hindi ito ang first kiss ko, hindi ko alam kung ano. Kung ano man iyon, hinalikan mo pa rin ako, kaya kailangan mong maging responsable. Sige, Palm, mahal ko. Kailangan kong bumaba ngayon, dahil kinakabahan ako na halos malapit nang lumabas ang puso ko sa dibdib ko. Dinilaan ni Sheila ang kanyang mga labi, bumaba ng kotse, at tumingin kay Severin na namumula. Huwag kalimutang pumunta at tingnan ang aking ama, mahal ko. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Severin habang malamig na sinabi. Hindi kita hinalikan. Ikaw ang humalik sa akin, okay. Ngumiti ng nakakaloko si Sheila. Kailangan ng dalawa sa tao. Di ba hinalikan mo rin ako nung hinalikan kita? Well, hindi mahalaga. Ang punto ay, binigyan kita ng first kiss ko. Kailangan mong maging responsable, kaya huwag mo akong subukan at paglaruan ako. Nang makumplito niya ang kanyang pangungusap, tumalikod siya, tinakpan ang kanyang mukha, at tumakbo patungo sa gate ng villa. Parang nahihiya ako. Si Severin ay may komplikadong ekspresyon habang pinagmamasdan ang bata at kaibig-ibig na si Sheila na tumatakbong palayo ng mahiyain. Kailangan niyang aminin na ang isang bata, cute, at malikot na tulad ni Sheila ay magiging pangarap na manliligaw ng maraming lalaki, at madali niyang ipinaramdam sa isang tao na siya ang unang pag-ibig. Gayunpaman, umiling si Severin nang maisip niya si Diane at nagpanggap na parang walang nangyari. Tiningnan niya ang oras, at saka umalis. Pagdating sa entrance ng isang bar, tinawagan ni Severin si Stanley at sinabi sa kanya ang lokasyon. Si Stanley ay madalas na nagtutulak kay Diane at madalas siyang kinukutya, kaya determinado si Severin na bigyan siya ng isang mahirap na oras. Maya-maya, nagmaneho si Stanley kasama ang 5 tao, 3 sa kanila ay mga bata at magagandang babae, habang ang 2 naman ay lalaki. Para silang mga allopiers na nakatambay noon ni Stanley. Life After Prison. Kabanata 305. Napangisi si Severin sa sarili nang makitang dumating si Stanley kasama ang 3 babae at 2 lalaki. Nabalewala ni Stanley na tanungin kung papayag ba si Severin o hindi, naging malinaw na sinusubukan niyang patuyoin ang wallet ni Severin, dahil alam na niya na ililibrera siya ni Severin noong araw na iyon. Bukod dito, malamang na binalak ni Stanley na gamitin ang pera ni Severin upang palakasin ang kanyang reputasyon, kaya't maaalala ito ng iba pang mga tao bilang isang pakikitungo mula kay Stanley. Gayunpaman, hindi inisip ni Severin na mahalaga ito dahil hindi naman niya orihinal na intensyon na ituring si Stanley ng inumin. Severin. Maaga kang dumating. Agad namang lumapit si Stanley at nagkunwaring nakikipagkaibigan kay Severin nang makitang nakatayo ang huli. Alam niyang may inilagay si Severin na mabigat sa medical box noong araw na iyon para gantihan siya, at bagamat hindi niya alam kung ano ang maaaring ilagay ni Severin dito para maging mabigat ito, sinabihan siya ni Severin na bitbitin ang medical box nang hindi man lang ito ginagamit. Bilang resulta, naisip niya na sinadya ni Severin iyon para makaganti sa kanya. Wala sa mga iyon ay mahalaga bagaman. Dahil kumita ng malaking pera si Severin, nagpupursige si Stanley sa pangangikil sa kanya ng gabing iyon. Kadadating ko lang din, kaya lahat tayo dumating sa tamang oras. Ngumiti si Severin. Sino nga pala ang mga taong ito? Ang 2 lalaking ito ay mga anak ng mayayamang negosyante, at ang 3 magagandang ito, well. Hihihi. Masaya kami sa kanila palagi, kung alam mo ang ibig kong sabihin. Narito si Ulrich, at ang isa pang lalaki ay si Neil. Ang may matambok na puwet ay si Tina,
Itong may malalaking boobs ay si Coco, at ang may usok na mainit na figure ay si Buttercup. Humalaklak si Stanley. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Severin sa kanila at sinabing, "Siya nga pala si Severin, ang lalaking nabanggit ko sa inyo. Siya ang asawa ni Miss Diane at isang doktor na gumagawa ng mga himala." "Ugh! Napakakulit mo. Anong ibig mong sabihin sa malaking boobs, ha?" Ang sabi ng babaeng nagngangalang Coco kay Stanley. Pagkatapos ay humakbang siya at sinabi kay Severin, "Ah, ikaw pala si Dr. Severin. Kay bata at gwapo mong lalaki." Ibinaba ni Tina ang kanyang balakang sa gilid habang naglalakad at hinawakan ang palso ni Severin. "Doktor, medyo naninikip ang dibdib ko kamakailan. Maaari mo ba akong tingnan kapag librere ka mamayang gabi? Doktor, masakit ang aking puwet, at kailangan ko rin ng konsultasyon." Sabi ni Coco na may malademonyong kaakit-akit na ekspresyon. Kusa pa niyang kinagat ang mapupulang labi para idiin ang totoong intensyon. Napangiti si Severin. "Ganun ba? Wala sa inyo ang mukhang may sakit." "Oh, doktor. Sinadya namin kapag sinabi naming may sakit kami. Magpapabook kami ng VIP room ngayong gabi para makapagkonsulta ka. Gusto kong malaman kung ano ang sakit sa dibdib ko." Malandi na sabi ni Tina. "Oo, doktor. Maaari mo bang tingnan ang aking puwet at tingnan kung ano ang mali dito?" Dagdag ni Coco. Tila, narinig ng tatlong babae mula kay Stanley na si Severin ay gumawa ng madaling 100,000,000 noong umagang iyon, at lahat sila ay gustong makipag-ugnay sa kanya upang magkaroon din sila ng pera at magkaroon ng magandang oras kasama siya. "Ako, may sakit ako ng ngipin, Dr. Severin. Pwede mo bang tingnan din ako ng maganda?" Ang pangatlong babae, na ang pangalan ay Buttercup, ay agad na humakbang at nagtanong ng may kalokohan sa takot na siya ay matatalo rin. Life After Prison. Kabanata 306. Gayunpaman, kung mananatiling kalmado si Severin at labanan ang tukso sa harap ng isang matapang na maliit na dilag tulad ni Sheila, naisip nito na hinding-hindi siya matutokso ng mga bastos na babaeng iyon. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Oh, talaga? Bakit pakiramdam ko kayong mga babae ay may sakit sa ulo? At ito ay isang malubhang sakit sa pag-iisip din." Natigilan ang tatlong babae. Anong nangyayari? Ilang sandali pa, hinayla muli ni Coco ang palso ni Severin at sinabing, "Oh, Dr. Severin, napakaganda mo. Sa palagay ko'y may mali sa aking isipan, at mukhang masama rin ito. Ang isip ko ngayon ay puno ng pag-iisip tungkol sa iyo." Halos himatayan si Severin. Ang mga babaeng iyon ay mga dalubhasang manliligaw, at nagulat siya na maaari silang tumugon sa paraang malinaw na tinawag niya silang may sakit sa pag-iisip. "Hoy, hoy, hoy. Ano ba kayong mga babae? Maayos lang kayo kanina di ba? Ngayon ay may masakit na kayo kung saan-saan. Pwede pa ba kayong uminom ngayong gabi?" Nakangiting tanong ni Stanley. Pagkatapos ay tinapik niya ang puwete ni Coco at sinabing, "Nako, Coco, ang sakit mo ay nasa puweten, di ba? Paano kung masahain ko ito para sa iyo mamayang gabi? May alam din akong medical skills, hihihi. Sa tingin ko, ang kaunting masahe mula sa akin ay magpapaganda muli sa iyo." Tinapos niya ang kanyang pangungusap na may nakakalokong ngiti. Nagulat siya, tinapik ni Coco ang kanyang kamay at sinabing may pagkamaloko, "Oh, di nga. Paano maihahambing ang iyong mga kasanayang medikal kay Dr. Severin? Isa siyang miracle doctor na kumita ng 150 milyon sa isang paggamot lang. Kung ang mga kamay niya ang humahaplos sa puwet ko, sigurado akong gagaling agad ako, di ba doktor?" Ang mga babaeng iyon ay may regalo ng glib, at nararamdaman ni Severin ang mga goosebumps sa buong katawan niya. "Sige, itigil na natin ang pagtayo dito sa labas. Sige at i-book mo ang VIP room na iyon." Nakangiting sabi ni Severin sa ilang tao. "Oo, oo, oo. Pasok kayong lahat." Ang saya ni Severin ngayong gabi. Marami siyang pera pagkatapos kumita ng 150 milyon ngayon, kaya sige na lang at umorder na kayo ng kahit anong alak na hindi ninyo pangkaraniwan na iuutos. Sa tingin ko isa na rito ang tatak ng Ace of Spades, di ba? Huwag kang mahiya, ngayon na.
Umorder ka na ng kahit anong gusto mo. Nakangiting sabi ni Stanley. Salamat sa iyong kabaitan, Dr. Severin. Napakaganda mo talaga. Nagsimula kaming humanga sa iyo sa sandaling sinabi niya ang tungkol sa iyo, at gusto ko ring matuto ng ilang mga medikal na kasanayan mula sa iyo kung mayroon akong pagkakataon. Si Buttercup, na mukhang hindi kapani-paniwalang sexy sa isang maikling palda at itim na medyas, ay nauutol na sabi. Si Stanley ay madalas na lumalabas upang magsaya, at ang babaeng inimbitahan niyang magsaya sa kanya ay karaniwang may disenteng hitsura at figure. Sumalubong sa kanya ang dalawa pang magagandang babae habang papasok siya. Nako, kung hindi si Mr. Stanley. Anong klaseng kwarto ang balak mong i-book ngayong gabi? Ang tagal mo nang pumunta dito at nagsaya. Ang isa sa mga magagandang babae ay may maliwanag na hitsura sa kanyang mukha habang siya ay lumapit upang salubungin si Stanley. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Siya ay pumili ng isang mas upscale bar ng random nang hindi inaasahan na ang staff doon ay kilala si Stanley. Malamang na sinamantala ni Stanley ang pondo ng kumpanya para mag-enjoy siya doon. Nang hindi na hinintay na magsalita si Severin, iwinagayway ni Stanley ang kanyang kamay at sinabing, aling kwarto ang tinatanong mo? Ang pinakamarangya syempre. Gusto ko ang Royal Pavilion Room. Naningkit ang mga mata ng magandang babae nang marinig iyon. Oo naman. Ihahatid na kita dyan agad. Sumama kayo sa akin, nasa taas. Nagdilim ang mukha ni Severin. Ang pag-iisip ni Stanley ay gawing impyerno baluktot sa pagpapatuyo ng kanyang wallet. Sa reaksyon ng magandang babae, nahulaan na niya na hindi magiging mura ang Royal Pavilion Room. Kusa namang nilapit ni Severin ang bibig sa tenga ni Coco at mahinang nagtanong. Hoy, Coco, magkano ang minimum na gastusin dito sa Royal Pavilion Room? Wala akong ideya dahil first time ko dito. Life After Prison. Kabanata 307. Hindi inaasahan ni Coco na ganoon pala kalihim ang pagtatanong sa kanya ni Severin. Tuwang-tuwa siya. Nako, doktor, isa kang mayaman na madaling kumita, kaya kailangan mong pumunta sa lugar na ito at mas madalas kang mag-enjoy. Ano pa ba ang silbi ng malaking pera kung hindi mo ito gagastusin, tama ba ako? Pagkatapos ng isang paghinto, sinagot ni Coco ang tanong niya. Ang Royal Pavilion Room ay may pinakamababang gastos na 30,000, ngunit iyon ay isang patak lang sa karagatan para sa iyo, tama ba? Ang ilan sa mga alak dito ay nagkakahalaga ng ilang libo, kaya madali nating maabot ang pinakamababang gastos gamit ang ilang bote. Ang paggastos ng ilang daang libo ay hindi masyadong malaki para sa iyo, hindi ba? Awkward na ngumiti si Severin. Hindi naman. Magkagayunman, medyo nagalit siya na pinili ni Stanley ang pinakamahal na silid nang hindi man lang siya tinatanong, ngunit hindi iyon mahalaga. Pagkatapos ng lahat, magsisisi si Stanley sa huli. Oo naman, ang silid ay napakalaki, at ang dekorasyon ay napakaganda rin. Pagkapasok nila ay naupo na si Severin nang walang imak. Si Stanley naman ay sinabihan ang mga kasama niya na umorder ng kahit anong gusto nila, na parabang siya at hindi si Severin ang nanlilibrera sa kanila. Hindi na nagpapigil ang dalawang lalaki at umorder sila ng mahigit 150,000 dolyar na halaga ng pagkain at inumin ng sabay-sabay bago niyaya ang tatlong babae na umorder. Si Stanley ang huling nag-order, at ang kabuuang bilang ay umabot sa halos 35,000 dolyar. Pagkatapos nilang mag-order, nakita ni Stanley si Severin na nakaupo sa tabi niya at iniabot sa kanya ang mobile tablet. Sabi niya sabay ngiti. Ikaw na, Severin. Tingnan mo at tingnan kung may gusto kang inumin. Umorder ka na lang ng kahit anong gusto mo. Kung hindi tayo makatapos ng pag-inom, lagi nating sasabihin sa kanila na itago ito para sa atin. Sinulyapan ni Severin ang tablet at nakangiting sinabi. Pas na yata ako dahil nag-order na kayong lahat, nag-aalala ako na baka hindi na natin ito matapos. Lagi tayong makakapag-order ng iba kung natapos na natin ang unang round. Oo naman, sige. Iyan na muna sa ngayon. Makukuha mo na ang mga inumin para sa amin. Inabot ni Stanley ang tablet sa isang magandang waitress. Nakangiting tanong ng isa pang waiter. Ginoo, pwede din po kayong samahan ng mga babae namin sa inuman, kung gusto nyo.
Gusto nyo bang pumili ng ilan? Nakangiting sabi nung lalaki na pinakilala ni Stanley na si Ulrich. Hindi na kailangan, may kasama na kaming tatlong magagandang babae. Gayunpaman, agad na nagprotesta si Stanley. Sandali. 4 kaming lalaki at 3 babae lang. Kulang pa nga. At saka, wala silang 3 dito para samahan kami. Mga tagahanga sila ni Dr. Severin, at narito sila para panatilihin siya. Huwag kalimutan, kailangan nila ang magaling na doktor na gumamot sa kanilang mga pananakit mamaya. Kami naman, wag na tayong magsama pa ng 3 babae, kaya dapat wag na tayong magsama ng 3 babae. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang kinuha ang desisyon sa kanyang sariling mga kamay at sinabi sa kanya. Papasukin mo sila. 3 ang kukunin natin. Oo naman. Ako na ang mag-aayos ngayon din. Mabilis na lumabas ang waitress at hindi nagtagal ay pumasok muli sa silid kasama ang 1 dosenang babae na mapagpipilian ni Stanley. Nalinlang si Stanley sa mga pagpipilian at nagpas siyang pumili ng 4 sa kanila. Pagdating ng mga babaeng iyon, agad silang tumulong sa pagbukas ng mga bote at saka sinimulang i-toast ito para maiinom. Gaya ng inaasahan, tumakbo si Coco, Buttercup, at Tina kay Severin at gustong makipag-inuman sa kanya. Nagkaraoke si Stanley, at nagbelt siya ng kanta habang nakayakap sa isang magandang babae. Tila sobrang sarap na sarap siya habang umiindayog ng magkatabi kasama ang babaeng nasa braso niya. Life After Prison. Kabanata 308. Si Severin ay hindi interesado kahit kaunti, at pakiramdam niya ay hindi siya sanay sa ganoong uri ng lugar. Gayunpaman, si Stanley at ang kanyang mga kasama ay malakas uminom, at umiinom sila ng red wine na parang beer. Ang 4 na bar girls na sumama sa kanila ay hindi rin basta-basta umupo, at nainom na nila ang mahigit kalahati ng alak na inorder kanina. Bakit ka nag-aatubili na pakawalan ang iyong sarili, Dr. Severin? Magiging mapurol at boring ang iyong buhay kung hindi ka magre-relax kapag nagsasaya ka. Pinaikit ni Buttercup ang kanyang mga mata at gumawa ng punto na lumapit kay Severin nang makita niyang tahimik itong nakaupo doon nang hindi nagpapakita ng interes sa pagsasayaw o pagkanta. Ang masama pa, nagsasalita lang siya kapag tinanong siya ng mga ito. Sa kabilang banda, sadyang hinailan ni Coco pataas ang sexy na mixing palda na suot niya, na parabang natatakot siya na baka hindi mapansin ni Severin ang kanyang mahahabang sexy legs. Nang makita iyon ni Buttercup, hinawakan niya ang braso ni Severin, idiniin ang kanyang mga suso sa braso ni Severin, at isinandal ang kanyang ulo. Oh, Dr. Severin, sa palagay ko ay may mali sa aking ulo. Medyo nahihilo ako ngayon, kaya maaari mo ba akong dalhin sa isang mas magandang silid at tingnan kung ayos lang ako? Tumanggo si Coco. Doktor, mayroong isang napakagandang hotel sa tabi ng lugar na ito, at ang mga kama ay sapat na malaki para sa maraming tao na matutulugan. Namangha si Severin sa nangyayari. Ganito ba ang pakiramdam ng mayaman? Hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Kakapit ba sa akin ng ganito ang mga magagandang babae kung mahirap pa rin ako tulad noon? Ang mga babaeng iyon ay hindi nagligtas sa pagsisikap na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maging maganda ang pakiramdam niya, at lahat ay dahil kaya niyang dalhin sila sa isang makisig at marangyang lugar. Maaaring hindi mapaglabanan ng sinumang tao na nasa kanyang sapatos ang kanilang mapang-akit na alok, at sa hitsura nito, maraming mga gold digger na tulad ni Lucy doon. Sa sandaling naisip ni Lucy, naalala ni Severin ang relasyon nila ni Lucy noong sila ay nasa kolehiyo, at ang pangako na sila ay mananatili sa isa't isa sa lahat ng oras hanggang sa kasal. Ang kanyang pag-iisip ay nadala sa oras na binasag niya ang isang bote ng beer sa ulo ni Easton para sa kapakanan ni Lucy. Umiyak si Lucy sa harap niya at nangako na hihintayin niya ito, ngunit sa kanyang paglaya, bumalik siya at nakita silang dalawa na nakahiga sa kama. Nakita ni Coco na natulala si Severin at hindi na sila sinagot kaya naman hindi niya naiwasang magtanong ng may kalokohan. Nako, Dr. Severin. Sa tingin mo ba kami ay pangit? Kaya ba hindi mo ginagamot ang aming sakit? Sa wakas ay natauhan si Severin, ininom ang alak sa baso sa isang lagok, saka ngumiti sa kanilang tatlo at sinabing, "Ang ganda mo, lahat kayo ay maganda.
Gagamutin ko ang mga sakit mo saglit. Yay! Nangako si Dr. Severin na gagamutan tayo. Tara, mag-toast tayo. Natuwa si Coco nang marinig iyon, dahil hanggat nakahanda si Severin na mag-enjoy kasama sila, madali nilang mapapagastos ito ng ilang daang libo. Nang marinig ito ni Buttercup, agad niyang ibinuhos ang kanyang sarili ng isang buong baso, at sinabing, Doktor, ako rin. May sakit din ako. Hindi na nalampasan ni Tina ang dalawa, agad na yumoko si Tina para ipakita ang sexy cleavage niya. At ako. May sakit din ako gaya nila. Ngumiti ng pilit si Severin. Malala ang inyong sakit, mga babae. Kailangan kong tretuhin kayong lahat sa abot ng aking makakaya. Tama. Kailangan mong tretuhin silang mabuti. Masayang bulong ni Stanley sa sarili mula sa isang tabi. Lihim siyang natuwa nang marinig iyon, at sumilay ang ngisi sa gilid ng labi niya. Naniniwala siyang lumalakad si Severin sa bitag na kanyang itinakda. Life After Prison. Kabanata 309. Medyo nahihilo ako. Uminom pa si Severin ng ilang baso, at nang makita niyang malapit nang maubos ang alak sa mesa, hindi niya naiwasang kuskusin ang ulo at humanap ng pagkakataong makaalis. Oh, halika, Dr. Severin. Maaaring mahusay ang iyong mga medikal na kasanayan, ngunit ang iyong tolerance sa alkohol ay medyo mababa. Hindi pa nga tayo nakakainom ng sapat. Agad na tumutol si Tina. Wala na masyadong alak, doktor. Maaari ba akong mag-order pa? Bahagyang ngumiti si Stanley at sinadya niyang tinanong si Severin. Hindi ka maaaring maging isang party pooper kapag ang aming mga babae ay hindi pa nabubusog. Kinawayan ni Severin ang kanyang kamay, at matapang na sinabi. Siyempre hindi ko sisirain ang saya. Sige umorder ka na ng kahit anong gusto mo. Hahaha. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin namin kung gayon. Binigyan ni Stanley ng isang kindat ang dalawang lasing na lalaki sa tabi niya, at agad namang nagningning ang mga mata nila. Hindi nagtagal, nag-order pa sila ng alak, alam nilang maiimbak nila doon ang mga hindi pa tapos sa ibang pagkakataon. Nalaman agad ni Severin kung ano ang balak ni Stanley nang makita niya ang isa pang malaking order ng alak. Dahil naka-order na sila ng maraming bote at may 4 na batang babae sa bar na kasama nila, ang kabuoang halaga ng perang ginastos ay mga 6 hanggang 700,000. Ito ay malinaw na si Stanley ay nagkakaroon ng sabog sa paggastos ng kanyang pera. Pagkatapos uminom ng ilang tasa, tumayo si Severin at saka umaktong lasing na sabi niya. Manong, medyo gamaan ang pakiramdam ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Mag-enjoy kayo. Nang makita ni Stanley ang nangyayari, sinabi niya kay Coco habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo, matulungan mo ba ang magaling na doktor, Coco? Nag-aalala ako na baka mag-collapse siya dahil sa kalasinggan. Oo naman. Agad na tumayo si Coco at tinulungan si Severin palabas. Si Severin ay sadyang sumuray-suray habang siya ay naglalakad palabas, alam niya sa kaibuturan na si Stanley ay isang tusong tao na pinipigilan siyang umalis ng hindi nababayaan. Marahil ay natakot si Stanley na baka gusto siyang parusahan ni Severin dahil sa madalas niyang pag-target kay Diane at sa kanyang mga magulang noon. Pagkatapos tulungan ni Coco si Severin palabas ng VIP room, sinabi ni Ulrich kay Stanley. Sa palagay mo, hindi ba tayo nag-order ng kaunti, Stanley? At silang lahat ay ang 2 pinakamahal na alak na mayroon sila dito. Nagsagawa ako ng isang magaspang na pagbilang, at ang halaga na ginastos natin ay halos 750,000. Dagdag pa ng ibang lalaki. Oo, Stanley, dati ay nag-aatubili kang gawin ito. Karaniwan kaming gumagastos ng halos ilang libo sa isang pagkakataon, at kaya pa rin naming pamahalaan kahit na 10,000 dolyares. Ngunit ngayon ay tila masyadong sayang, hindi ba? Anong alam mo? Malamig na ngumuso si Stanley at sinabing. Ang pagtaas ni Severin ay naging dahilan upang mawalan ako ng posisyon bilang general manager, at kailangan kong magtipid para lang makalabas at makapag-inom. Kaya naman gagastusin ko ang kanyang pera hanggat kaya ko para maramdaman niya ang sakit. Napatikip naman agad ng bibig ang 2 matapos silang pag-alitan, pero napaisip sila. Kahit na malapit na sa 700,000 ang ginagastos natin,
Hindi madarama ni Severin ang kurot pagkatapos kumita ng 150 milyon ngayon. Sinusubukan mo lang na lokohin ang sarili mo, Stanley. Napaisip tuloy si Ulrich at sinabing, hindi ka ba natatakot na aalis siya nang hindi nagbabayad kapag nakita niya kung magkano ang nagastos natin? Anong kinatatakutan mo? Hindi ba sumama si Coco? Ganti ni Stanley. Life After Prison. Kabanata 310. Ang hitsura ni Stanley ay tila nagmumungkahi na siya ang may kontrol sa lahat, at nakangiti niyang sinabi. Lahat ng lalaki gusto ang mga magagandang babae, gaya ng lahat ng pusa ay naaakit sa mga daga. Nag-iinarte siya na parang masungit kapag nasa harap natin, pero kinailangan lang niya ng kaunting alak para lumuwag at umayos ng pagpunta sa hotel kasama ang 3 babae. Nilagay pa niya ang kamay niya sa bewang ni Coco nang lumabas siya. Hahaha. Matapos marinig iyon ni Ulrich ay hindi niya naiwasang tumango. Tama ka. Ang ilang daang libo ay hindi gaanong pera para sa kanya, at marami pa siyang natitira para i-enjoy ang kanyang oras kasama ang mga babaeng iyon sa hotel ngayong gabi. Hahaha. Hindi siya lalaki kung hindi siya tinutokso ng mga ito. Matapos tulungan si Severin palabas ng kwarto ay tumayo ito ng tuwid na may ngiti sa labi. Ikaw. Hindi ka lasing. Natigilan si Coco, at hindi niya akalain na nagkunwaring lasing si Severin. Hihihi. Akala mo ba sapat na itong kaunting alak na ito para malasing ako? Kahit salaitan kayong 3 na painumin ako, mas maaga kayong malalasing kaysa sa akin. Tumawa si Severin, at pagkatapos ay nagsalita. Hindi man lang nagpapigil si Stanley nang mag-order siya, ngunit pagkatapos ay muli, siya na ang magbabayad. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Coco, at hindi niya inaasahan na magiging ganoon katalino si Severin. Napaisip siya at saka nagpas siyang sabihin kay Severin. Upang maging matapat, Dr. Severin, hindi lang niya gustong gantihan ka sa paggastos mo. Ang totoo. Siya. Gusto niyang tulungan din namin siyang madungisan ang pangalan mo. Napakunot naman ang noo ni Severin nang marinig iyon. Ganun ba? Mukhang kawili-wili iyon. Paano kung ikaw at ako ay lumabas saglit? Medyo maingay dito, at mas gusto kong mag-usap sa labas. Tumango si Coco at sinundan si Severin palabas ng bar. Nang nasa labas na sila, sabi ni Severin. Kaya sabihin mo, anong plano ni Stanley? Gumawa ka ng tamang pagpili sa pamamagitan ng paglinis ng mas maaga dahil malaki ang pakinabang mo kung sasabihin mo sa akin. Kung hindi, wala kang makukuhang kapalit. Masasabi ni Coco na matalinong tao si Severin matapos itong magpanggap na lasing, at sinabi lang niya kay Severin ang lahat ng iyon dahil gusto niyang makinabang. Ngumiti siya ng pilit. Sinabi ni Mr. Stanley sa aming 3 na makipagsabuatan sa kanya sa pamamagitan ng paggasto sa iyo ng malaking pera ngayong gabi, at kapag nalasing ka namin, dadalhin ka namin sa hotel at hihintayin kang mawalan ng malay bago kunan kami ng litrato sa mga posisyong nakikipagkompromiso sa iyo. Gusto kanyang bantaan ng mga larawang iyon sa susunod na araw. Bantaan ako. Aba, duwag na galaw yan. Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng mapang-asar nang marinig iyon. Kung naging playboy siya na tipo ng lalaki na banihag ng bawat magagandang babae na nakikita niya, tuluyan na siyang nahulog sa bitag. Nako, ang malas ni Stanley ang umahan sa kanya. Pagdating ng bukas, hihingi siya ng 1.2 milyon mula sa iyo, at ipapakita niya kay Diane ang mga larawang iyon kapag tumanggi ka. Kumpiyansa siya na ibibigay mo sa kanya ang pera para sa kanya, dahil kung hindi, ipopost niya ang mga larawang iyon sa buong internet. Totoong sabi ni Coco. Nangako rin siya na bibigyan tayo ng tig 30,000. Tinapik ni Severin ang balikat ni Coco. Napakahusay. Marunong kang pumili. Makakaalis ka sa lugar na ito saglit. Pero ibigay mo muna sa akin ang bank account number mo. Doblehin kita sa halagang iyon. Talaga. Maraming salamat, Dr. Severin. Tuwang-tuwa si Coco, at agad na ibinigay ang account number kay Severin. Agad na inilipat ni Severin ang pera sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mobile banking app. Matapos makita ni Coco ang pera sa account, lalo siyang natuwa nang humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Severin. Napakabait mong tao, at masama ang pakiramdam ko na kailangan mong bigyan ako ng napakaraming pera.
Paano kung magpapalipas ako ng gabi sa iyo sa hotel, at magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin?